Ang unang options na pag-uusapan natin mga boss no dito sa arc no. Etong tinatawag na 3-point arc no. So dito sa 3-point arc, mag-identify tayo ng tatlong point no. Halimbawa, ito yung first point, ito yung second point, ito yung third point. Ayan yung 3-point arc no. So click yung 3-point arc. Ito yung first point, ito yung second point, ito yung third point. Ayan yung 3-point arc. Ang susunod, ito namang start center end, no? So click natin yung start center end. Halimbawa, magi-start tayo rito. Ito yung center and then ito naman yung end. Ayan, no? Start center end. Pwede rin mag-start tayo rito. Baliktarin natin. Dito, ito yung center, ito naman yung end. Kaya lang, ito yung kalalabasan, no? Depende sa klase ng drawing na ginagawa nyo, no? Ayan yung start center end. Start center end. Ngayon na ang susunod, ito namang start center angle, no? So dito sa start center angle, hanapin lang natin dito start center angle, click. Halimbawa mag-i-start tayo rito at ito yung center, yung angle naman ayan, no? So anong angle yung nakikita natin sa plano? Halimbawa gusto kong makita 70 degrees, then enter. Ito 70 degrees ito, no? Halimbawa magla-line ako rito at meron tayong dimension angular, no? I-check natin kung 70 degrees ito. Ito yan, no? Ayan yung start center angle, no? So, halimbawa gusto nyong 45 degrees lang, magi-start kayo rito, magse-center kayo rito, pwede nyong i-type yung 45 degrees, no? Then, i-check nyo lang sa dimension angular, no? Ang susunod, yung start center length, no? Halimbawa, aalisin ko ito. Click lang natin itong arc. Meron dito, start center length, no? Kung magi-start tayo rito, magse-center tayo ron, yung length, ito naman, no? Actually, pag in-enter natin yung length, halimbawa 7, then enter, ang sinasabi niyang length, hindi ito. Kung hindi itong straight line na ito, magmula rito hanggang dito. Ito yon, no? Yung length na yon. Kung i-dimension natin yan, hanapin natin dito yung dimension aligned, end to end. Ito yung 7 meters. Ayan yan, no? Yung start center length, no? Ito yan. Ang susunod na option na gagawin natin, start and direction, no? So, hanapin natin dito, start and direction. Mag-i-start tayo rito, yung end dito, ang direction, i-ortho-on lang natin. Ang direction either ito or ito, no? So, ako nagagamit ko yan karaniwan sa paggawa ng mga pinto, no? Yung mga arc, no? Ng mga pinto. So, start and direction. Click. Start and direction. Ayan yung start and direction na arc naman, no? Ang susunod, start and radius naman, no? Yung start and radius, hanapin lang natin dito sa arc. Tapos hanapin natin yung start and radius, no? Mag-i-start tayo rito, and then mag-i-end tayo rito. And then yung radius, o itatype na natin kung anong radius meron, no? Halimbawa, nakita natin sa plano ang radius 8, then enter. Kung i-check natin ito, ang radius nito is 8 meters. No? Hanapin lang natin dito yung dimension and then radius. Click ito. Ito yung start and radius. Pag-usapan naman natin ngayon mga boss, itong command na circle at saka itong mga options niya. No? Meron siyang options na 2P, 3P, and TTR. Kung magta-type ako ng circle, i-type lang natin yung C, then enter.
kung titingnan natin, meron siyang options. Ito, 3P, 2P, and TTR, o yung tinatawag na tangent, tangent, radius. Ayan yung pag-uusapan natin ngayon mga boss, kasi napaka-importante ng options ng circle na yan, no? Kaya lang mga boss, kung bago pa lang kayo sa maliit pa lang nating channel pala, no? Huwag niyo po sanang kalimutang pindutin muna pala, no, yung subscribe. Pero isama nyo na rin po yung like at saka notification bell. Okay, umpisahan na po natin yung options na yan. Umpisahan po natin dito sa 3P, no? Kung magko-command po pala tayo ng circle, pwede nyo pong i-type na circle, no? Or ang shortcut command niya ay C. Then enter. Tingnan natin sa command line, meron tayong nakikita rito 3P, 2P, and TTR, o yung tinatawag na tangent, tangent, radius na option, no? Unahin na natin yung 3P, o click lang natin yung 3P. Ang 3P, 3 point yun, no? Magpo-point tayo ng tatlo ngayon. First point, ayun yon. Second point, eto. Ang third point naman, eto naman. Ayan yung tinatawag na 3-point option ng circle, no? Circle uli, subukan naman natin ngayon, ito namang 2P o yung 2 point, no? So, dito sa 2 point, pwede rin i-type 2P. Ayan yung option na yan, no? Then enter. First point dito, ang second point sa taas. Ayun, no? So, kung diameter ang gusto nating gamitin, no? Yun yung ibig sabihin ng 2-point option, no? Pagdating naman dito sa tangent, tangent, radius, circle, tapos click natin itong tangent, tangent, radius, click, tangent siya dito, tangent siya dito sa kabilang circle, and then i-type natin yung radius. So, yung radius, halimbawa, 3 meters, then enter, ito yon, no? So, maski na isum natin ng isum ito, nakatangent yan, no? So, hindi siya lagpas dun sa mga circle na yan, no? Pero ito, ang radius ng circle na ito, kung i-dimension natin, ang radius niya ay 3. Ayan yung radius niya, no? Kung gusto naman natin gumawa ng circle dito na ang radius niya ay 2, pero tangent siya rito sa circle na ito, at saka tangent siya rito, pwede naman, no? I-type lang natin yung C for circle. Tapos, click natin yung tangent, tangent, radius dito sa command line. Tapos, tangent siya rito. Tangent siya dito sa kabilang circle. And then, type natin yung radius. Ang radius, halimbawa, nakita ko sa plano, 2 meters. O, type lang natin 2. So, etong circle na ito, tangent siya rito sa dalawang circle na yon, no? Pero, ang radius nito ay 2 meters. Kung i-check natin, click natin itong dimension radius. Click natin itong circle, ito yon, no? Ang radius niya ay 2 meters. Ayan yung option ng circle na 3 point or 3P, ito naman 2P, and tangent, tangent, radius. Kaya lang itong circle mga boss, no, meron pa siyang huling dalawang option aside from 3P, 2P, and TTR, no? So, pag nag-circle kasi tayo, nag-C for circle, no? Meron siyang diameter, ito nakikita natin, no? So, once na kinlik natin yung diameter option sa command, yung diameter ng circle magagawa yan, no? So, halimbawa gusto nating diameter 1.5, no? 1.5 meters. Ngayon, pag dimension natin ito, ang diameter niya ay 1.5 meters, no? Ito yung diameter. So, click. Ayun yung diameter niya. Ayun po yung isang option ng circle, no? So, meron siyang option na diameter. C for circle, click diameter, or pwede natin i-type D for diameter. Halimbawa, diameter 2 meters, enter. Ito yon, no? Pag nag-dimension tayo, ito yon, 2 meters yung diameter, no? Ngayon, pag nag-circle tayo at nag-click tayo rito, hindi natin kinlik yung diameter o hindi tayo nag-type ng D, understood, itong default is radius yun, no? Halimbawa, nag-type tayo 2 yung radius, enter, ito yung circle na ang radius ay 2. So, check natin, ito yung radius, click.
ito yung radius na 2 meters. So, ibig sabihin sa dalawang option na yan, pag nag-circle tayo, nag-click na tayo, meron siyang diameter na option, no? Pero pag hindi natin kinlik yung diameter, ang default niya ay radius. Ayan yung huling dalawang option ng circle, no? Type lang natin yung pole, then enter. Ngayon, number of sides dito sa command line, mababasa natin. O, halimbawa, nakita natin na sa plano, dinodrawing natin, 6 sides yun. Type natin 6, no? Tapos, ito yung edge option mga boss, no? So, click natin yung edge option. Tapos, click. Kung gusto natin gumawa ng lahat ng side ng polygon natin, halimbawa, 2 meters. O, type lang natin yung 2. Enter. So, lahat ng side ng polygon na ito mga boss ay 2 meters. No? Para ma-check natin, meron tayong dimension dito. O, ito na lang linear muna, no? Ito yun, no? 2 meters, no? Maski na itong mga naka-slant na ito, 2 meters din yan. Pare-parehas ito, no? So, ayan yung edge option, no? Halimbawa, lahat ng side, tigwa 1 meter lang. O, ulitin ko lang, pole. Tapos, merong number of sides, 6. O, tapos, edge option, or type, pwede rin E, no? Type natin yung E. First point, o yung second point, i-type na natin 1, no? Ito yon, lahat ng side, tigwa 1 meter lang, no? So, para ma-check natin yung dimension, kung tama, tigwa 1 meter yung mga edge. So, ito yon, no? 1 meter lang yan, no? Yung mga sides niya, no? Pare-parehas yan. 6 sides, tigwa 1 meter. Ayan yung edge option, no? Subukan naman natin ngayon yung inscribe. So, merong inscribe and circumscribe yung polygon na yan, no? So, siyempre, type natin pole uli. Tapos, number of sides, 6 din, ilagay natin. Pero pwede natin ilagay na sides mga boss sa polygon, ha? 3 pataas, no? Ayan yung polygon, no? So, dito ilagay natin na 6 pa rin lang, no? Tapos, pag nag-click tayo ngayon dito, lalabas itong inscribe in circle at saka yung circumscribe about circle, no? So, yung inscribe in circle, unahin na natin ito. Click. Tapos, sa command line, mababasa natin, specify radius of circle, no? So, yung radius ng circle natin, halimbawa, 3. Then, enter. So, kung gagawa tayo ng circle dito, na ang radius is 3, tingnan natin kung saan yung polygon, no? Yung location niya. I-move ko lang itong circle. So, kung mapansin nyo mga boss, pagka-inscribe pala, no? Etong polygon, nasa loob pala siya ng circle. Ayan yung inscribe option, no? Subukan naman natin ngayon yung circumscribe, no? Yung circumscribe about circle, o polygon uli. Tapos, number of sides, 6 pa rin, no? Ngayon, click tayo. O, kung kanina, inscribe ang ginamit natin, ngayon, circumscribe about circle naman, no? Click tayo. O, specify radius of circle. O, ilagay ko lang rin lang 3, no? 3 meters, no? Ayun yan. Tingnan natin ngayon kung nasaan yung circle, no? So, circle tayo. Click. Ang radius ay 3 pa rin. Ayan, no? Palitan ko lang yung kulay, no, ng polygon. Pagka circumscribe mga boss, no, tingnan natin. I-move natin itong circle, no, na ang radius ay 3 meters sa gitna dito. Ito yung mga boss pagka circumscribe, no. Kung itong polygon, pag inscribe, nasa loob siya. Pagka circumscribe mga boss, nasa labas naman yung polygon, no. Pero ang radius ng circle mga boss, parehas lang yan, ha. Parehas lang 3 meters, no, yung radius niyan, no? Ayun, no? Radius 3 meters, radius naman ito is 3 meters din, no? So, inscribe, polygon, nasa loob ng circle. Circumscribe naman, nasa labas naman ng circle yung polygon, no? Ayan yung tatlong option ng polygon, mga boss, no? So, yung edge, inscribe, and
circumscribe. Kung nagustuhan nyo itong video natin mga boss, no, huwag nyo po sanang kalimutang pindutin muna yung subscribe dito sa maliit pa lang nating channel. Isama nyo na rin po yung like tsaka notification bell. Thank you very much and God bless po sa inyong lahat.